Hi fellow viewers to everybody. Good evening. My name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, baka magtaka kayo to all viewers who are former Bangko Filipino depositors kung uh, uh, maiksi yung video ko yung last November 15, yung hapon na yun. Kasi ang title dyan nakalagay, pag-aralan mabuti ang aking mga iba't ibang videos tungkol sa Bangko Pilipino. Actually, ang nangyari na successfully upload siya pero putol siya. So, ito this time, mas mahaba-haba na ito at ma-explain ko sa inyo, mapapaliwanag ko sa inyo bakit maiksi. Ito ngayon, mas mahaba. Okay. Ang ibig ko sabihin itong title na ito, yung pag-aralan mabuti ang mga videos na ito na may kinalaman sa Bangko Pilipino para pag-aralan ninyo kung ano ang mga nangyayari, ano yung mga pagkakamali at saan nagkaroon ng problema. Yan ang dahilan. Kaya ko na mention yung title na yan. Actually, hindi ko naman na-expect na naging para siyang reels or short video. Kasi ang short video, ang patakaran sa YouTube, at least 1 minute. Hindi pwede 1 minute beyond. Ito ngayon, 1 minute pataas. So, mas mataas na siya. Ang ibig sabihin, more than 1 minute na. Itong gabi na ito. So, ang ibig ko sabihin itong video na ito, pag-aralan bawat videos na in-upload ko na may kinalaman sa Bangko Pilipino. So, ito maliwanag na, okay? So, tataka kasi ako bakit sabi nila, Steve, bakit yung video mo maganda yung title pero maiksi? Okay. Ito, thoroughly explained. So, my answer is, bawat video ko may ibig sabihin. Tulad ng branches. Ako po yung nag-mention na halos lahat ng branches ay upa. Meron ako minention pa yung pinaka last video na kasi ang suggestion ko sa kanila pag mag-ooperate just in case for the third time, building on na. Wala nang upa-upa kasi yung upa na yan ang magpapa hindi naman necessarily mababagsak sa operating expense kasi rental per month eh. Isipin mo isang buwan. Then depende pa sa province kasi hindi yan uniform price. Ganon. Lalo na Metro Manila, uupa ka per month. Halimbawa, 90,000, 125,000 a month. Ibig sabihin, hindi pa kasama yung tubig, kuryente, telepono pa. Hiwalay pa yan. Iba pa yung business and mayor's permit. So, how much more pa ito? Take note, ang pinag-uusapan natin, branches, hindi lang main office. So, yun. Tapos, pag-aral na natin, bakit problema ang pera nila? Bakit nagkaroon ng rehabilitation? By the way, meron nagsasabi sa akin, ako ba ay abogado? Actually, no, hindi ako abogado. Hindi rin ako investigator. Actually, I'm just only a former depositor of Bangko Pilipino. Ang main objective ko is simple lang. Mabalik lang sa normal ang bank kahit nadapa na siya for the second time. Ganun lang kasimple. I'm just only a simple man. I'm just only a simple depositor. Hindi naman ako necessarily a big time depositor. Kung big time depositor, mayaman na ako. Diba? I hope that this video understands clearly lahat ng sinasabi ko. Thank you for listening in this video. Good evening.